Hello, kumusta mga kababayan? Magandang araw sa inyong lahat. At sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang ilan sa mga mahalagang impormasyon na dapat nating malaman tungkol sa buhay OFW dito sa Poland. At kung ikaw ay bago pa lamang sa aking vlog ay huwag mong kakalimutan na mag-follow or mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod pang informative video tungkol sa buhay ng mga OFW dito sa Poland. Ngunit bago tayo mag-umpisa sa ating pag-uusapan ay nais ko munang magpasalamat sa ating mga subscribers or mga followers sa napakagandang komento na siyang nagbibigay ng idea sa atin upang magpatuloy sa mga ganitong klaseng usapan. At doon sa mga nais magtanong, mag-comment lang kayo sa ibaba at i-cover natin yan sa mga susunod nating mga videos. At unahin natin itong unang katanungan na bakit daw palipat-lipat ng trabaho ang mga Pilipino dito sa Poland. Okay, so ganito kasi yan. Tayo kasi naghahanap lagi ng mas maganda at mas malaking sahod. Siyempre dahil kaya nga tayo pumunta dito sa Europe para maghanap ng magandang opportunity. And then nagkataon na siguro yung unang napasukan natin is hindi pa tayo satisfied. Okay, so kaya ngayon ay maghahanap pa tayo. Kaya naman yung iba nating mga kababayan ay naghahanap pa ng mas maganda at mas magaan na trabaho or either mas malaki ang kitaan. Ang may papayo ko lang sa mga darating pa lang dito sa Poland or yung mga bago dito sa Poland is magtiyaga muna kayo sa kung anong trabaho ang una nyong napasukan. Then later on pwede naman kayo maghanap ng mas maganda pa riyan. Kasi sa umpisa talagang mag-uumpisa tayo sa minsan pinaka-worst. So, swertihan na lang natin kung makatagpo agad tayo ng perfectong company na talagang masasabi natin kontento na tayo. But then, not bad pa rin naman para sa mga beginner dito sa Poland kung kumikita ka ng at least 4,000 zloty sa isang buwan or katumbas ng 50,000 mahigit sa Philippine money. Kaya nga ang madalas na ginagawa ng ating mga kababayan dito sa Poland is talagang nagtsatsaga muna sila sa kung anong company ang pinasukan nila. Ang mas priority ng karamihan ng mga kababayan dito sa Poland is makakuha muna ng TRC or yung tinatawag nating Temporary Residence Card. At pag meron ka na nun ay malawak na ang inyong scope ng opportunities, marami na kayong pwedeng pagpiliang trabaho. At hindi lang dito sa Poland guys, so may chance na rin na pwede kang magtrabaho sa ibang bansa dito sa Europe, like sa Germany, like sa France, like sa Spain. Kaya ang may papayo ko lang sa mga baguhan at mga darating pa lang na ating kababayan dito sa Poland ay sikapin nyo muna na makakuha ng TRC bago kayo magpalipat-lipat na sa ibang company or lumipat sa ibang bansa dito sa Europe. At doon naman sa mga nagtatanong kung kumusta daw ang cost of living dito sa Poland. So ito yun mga kababayan. Ipagpalagay na natin na yung sweldo natin sa Pinas is times 3. Kumbaga times 3 or times 4 dito sa Poland. At ngayon, yung presyo ng mga bilihin dito sa Poland at kumpara sa Pilipinas is halos magkaparehas lang. So for sure, kung talagang masinop kayo or matyaga at hindi kayo gastador, makakaipon talaga kayo dito sa Poland. Tungkol naman sa mga klase ng trabaho dito sa Poland, nakadepende yan sa trip nyo kung anong gusto nyong klaseng trabaho. May mga kababayan kasi natin na naghahanap ng magaang trabaho. Pero syempre pag magaan ang trabaho mo dito ay huwag mo nang i-expect na malaki ang sweldo. So swerte mo na lang kung makahanap ka ng company na malaki ang pasweldo at magaan ang trabaho katulad ng napasukan namin yung pinagtatrabuhan naming company sa ngayon. Pero kadalasan, kapag magaan ang trabaho mo sa isang company, syempre mababa ang pasweldo. But not bad pa rin naman, speaking sa sinasabi kong mababang pasweldo, hindi pa rin naman masama kung ikukumpara natin sa trabaho or pasweldo na meron tayo sa Pinas. At isa pang tip para sa mga bago pa lang dito sa Poland ay huwag kayong mag-apply sa mga seasonal job. Syempre hindi tayo kikita ng hindi permanente ang kitaan natin doon. So maaring malaki ang offer nila for a couple of months but
panandalian lang. Ang hinahanap natin dito syempre yung sustainable income. Okay? Unang-una na dyan yung mga farm job, yung mga fruit picker, yung mga nag-harvest ng mga gulay. So yung mga ganong klaseng trabaho is seasonal lang. Pag dito nag-winter, so lahat ng farm is puro snow and di na sila makakapagtanim and mawawalan kayo ng trabaho. So ang tendency, lilipat na naman kayo sa ibang trabaho. Kaya mas maigi, wag na kayong pumasok sa mga ganong klaseng trabaho. Hindi ko naman sinasabi na lahat na lang farm job is ganon yung sistema nila. Pero kadalasan, ganon ang nangyayari. So, swerte mo na lang kung nasa agency ka na maraming hawak na iba't ibang company and then pag natapos yung kontrata mo pag natapos yung trabaho nyo doon sa farm, then pwede kayong ilipat sa iba pang company na hawak nila. Isa pang tip para sa mga baguhan. So, paano tayo makakaiwas sa mga modus na agency or company? Kadalasan sa mga agency is talagang may mga maluloko rin dito. Okay? So, unang-una na masasabi ko sa inyo is kapag kayong isang agency ay cash ang pasweldo nila, hindi through bank, so may something silang ginagawa. Like for example, hindi nila hinuhulugan yung tax contribution nyo. At yung tax nyo is napaka-importante nun kasi just in case na magkasakit kayo or just in case na mangailangan kayo ng healthcare, so magagamit nyo yon in the future. At isa pa sa kahalagahan ng tax contribution natin is para makakuha tayo ng TRC or tinatawag na temporary residence card. So kung wala kayong tax contribution record dito sa Poland, ay maaaring ma-consider kayo na illegal na nagtatrabaho dito sa Poland. Kahit pa sabihin na mayroon kayong valid yung visa nyo, kung hindi kayo tax contributor, so magtataka yung government ng Poland kung bakit wala kayong record or ba't hindi kayo naghuhulog ng tax. So doon pa lang ay magtaka na kayo. Then piliin nyo syempre yung company or agency na magbibigay sa inyo ng tamang pasweldo at the same time hindi yung like cash yung pasweldo sa inyo. Pangalawang dapat nyong i-consider kapag magtatrabaho kayo dito sa Poland ay dapat meron kayong work permit. Yung work permit na yon work permit at saka contract. Yung contract at saka work permit ay kailangan yan. Katunayan na nagtatrabaho kayo ng legal dito sa Poland. At katunayan na yung agency or company na pinagtatrabahuan nyo is nakarehistro sa gobyerno. Kasi kung hindi, so nandun din yung tendency na hindi maghuhulog ng tax contribution ang agency para sa inyo. So yung ibang mga agency dito ang ginagawa, binubulsa nila yung dapat na ihuhulog nyo sa tax. Kinakaltas nila yun sa sweldo nyo, but binubulsa nila instead na ihulog para sa tax nyo. At alam nyo na kung gaano kaimportante ang tax, di ba? Nabanggit ko kanina na kakailanganin natin yon in the future para sa pagkuha ng TRC card at para sa mga health benefits natin dito. Ngayon may mga nagtatanong, madali lang ba lumipat sa ibang company dito sa Poland? Okay, madali lang lumipat dito. Yung pag-a-apply mo sa ibang trabaho dito sa Poland, like for example, pagdating mo dito, hindi mo talaga kaya yung trabaho or hindi mo nagustuhan, madali lang lumipat. Kahit mag-apply ka lang online, kung mayroon kang contact, may mga kakilala ka dito, magsabi ka lang na gusto mong lumipat, then pupwede yun. Madali lang makalipat. But ito yung ma-advise ko sa inyo bago kayo lumipat. So siguraduhin nyo na bago kayo lumipat sa ibang trabaho is mayroon na kayong work permit bago pa man kayo dumating doon. So mas maganda yung ganon kaysa sa pagdating nyo doon, paglipat nyo, wala kayong trabaho, nakatambay lang ng ilang buwan, then wala kayong kikitain. So naranasan namin yon, kaya mas maigi na bago kayo lumipat is magpakuha na kayo ng work permit. And then pag nandyan na yung work permit, saka na kayo ngayon lumipat para makapag-start agad kayo sa inyong lilipatang trabaho.
May mga nagtatanong kung libre ba ang accommodation dito sa Poland. Ang totoo niyan, halos lahat ng mga agency is hindi libre ang accommodation dito sa Poland. So meron mang libre yung accommodation, ganon din yung suma total. Mababa rin ang sweldo na binibigay sa inyo kasi kinakaltas na nila yon, computed na nila yon. Papasweldo sa inyo, halimbawa instead of 22 zloty per hour, so gagawin na lang nilang 18 zloty per hour, then deducted na yung para sa bahay doon. Ngayon, magkano naman ang presyo ng mga accommodation dito sa Poland? So kadalasan sa mga agency is deducted nga yung accommodation, pero ang tanong, magkano ba talaga yung sakto ha? Kasi based sa mga experience namin at sa mga napagtanungan namin, so ang deduction sa bahay is nagre-range talaga siya ng 300 zloty up to 500 zloty, depende sa klase ng accommodation. Like for example, couple kayo, so bibigyan kayo ngayon ng room na good for 2 lang para sa inyo. Then, ang deduction is maaring, ang bayad sa accommodation is maaring mas mataas, like 500 zloty per month. But then, kasama na yung kuryente at saka tubig doon. So, all in na yun. Pero kung halimbawa, 4 kayo sa isang room, sharing kayo sa isang room, then 4, so maaring nasa mga 300 to 400 zloty ang maging deduction sa inyo. At yung ibang mga follower or subscriber natin ay nagtatanong kung ano bang klaseng mga trabaho ang meron dyan sa Poland. Ngayon, base sa experience namin, ang mga in-demand na trabaho dito is mga factory, sa warehouse, sa farm. So, dun lang umiikot. Kung meron mang iba doon, so siguro sa mga skilled worker like mga welder, ganyan, mga technician, mga skilled worker. But then kung mag-expect kayo ng mas ng ibang klaseng field ng trabaho like pharmacist, yung mga ganyan, is medyo mahirap kung dito sa Poland dahil sa language barrier. Yun po yung magiging problema dito. Kaya nga kadalasan sa mga trabahante dito sa Poland, sa mga OFW dito sa Poland is nasa factory, nasa warehouse or mga farm job. Pwede rin naman sa hotel, sa mga back of the house, ganyan, cleaner. Meron ding mga ganyang klaseng trabaho dito. About naman sa salary ngayon dito sa Poland, so sa ngayon nasa 22.4 zloty per hour as per government standard rate. At inaasahan namin na ngayong July is tataas na naman siya into 27 point something zloty per hour. So napakaganda po kung ganun yung mangyayari, kasi kung ikukumpara natin ang cost of living dito sa Poland compare sa ibang lugar dito sa Europe, is talagang mas mababa ang cost of living dito. At kung tataas ang sweldo but then mababa ang cost of living, talagang malaking bagay yan para sa mga OFW dito sa Poland. Okay, at hanggang dito na lang muna tayo. Medyo mahaba na rin itong ating usapan. Kung mayroong mga gustong magtanong, comment lang po sa ibaba. And then, pag-uusapan natin yan sa mga susunod pang video. Maraming salamat sa panonood, at please huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe or i-follow itong ating vlog. At pa-share na rin ang ating video para sa iba pa nating mga kababayan. At patap na rin ang notification bell para sa mga susunod pang informative video.